Hey, it's MJ and this is another episode of our real life true story part 17 called Kapre. Hello, Miss MJ. Ako po si Ella, taga Mindoro. 29 years old na ako ngayon. Itong ibabahagi ko sa inyo ay isang creepy experience namin ng best friend kong si Angela sa isang fiesta. Nangyari yon October 14, 2013. Hindi ako pumunta noon para bumili, kundi para puntahan si Angela. Nagtitinda kasi yung papa niya doon at minsan ay pinapatulong siya. Pupunta kasi kami noon sa bahay ng boyfriend niya kasi birthday ng nanay niya at gusto siyang makilala ng parents nito. Kaso, strikto ang tatay ni Angela. Kaya ang plano ay pupuntahan ko siya sa palengke at sasabihin ko sa kanya na may group study kami. Dahil malapit na yung exam namin para lang makonvince yung tatay niya at pumayag na umalis siya. Naglalakad ako noon papasok at medyo kinakabahan ako. Kasi hindi ako sanay magsinungaling at tukot talaga ako sa tatay ni Angela. Pero dahil best friend ko nga, ay kailangan kong gawin yon. Malapit na ako sa pwesto nila Angela nung maramdaman kong may humahawak sa kamay ko. Nagulat ako noon kaya tinignan ko kung sino yung humahawak. Malay mo, true love ko na yon. Pero bigla na lang bumitaw yung humahawak at hindi ko man lang nakita yung mukha. Inisip ko na lang na baka nantitrip lang. Pero sayang dahil hindi ko tinignan agad nung humahawak pa siya. Nung nandun na ako sa pwesto nila, kumaway siya tapos ayun, sinimulan na namin yung drama namin. Kunwari ay hindi niya alam na pupunta ako. Tinanong niya ako kung bakit nandun ako. Kaya sinabi ko na may sasabihin ako. Sumabat ka agad yung papa niya at sinabing busy raw si Angela para makipagchismisan sa akin. Agad kong ipinakita sa papa niya yung group text namin na need naming mag-group study kaya agad namang tumingin yung tatay ni Angela sa kanya at sinabing umalis na kami para makauwi kami ng maaga. Nag-thank you pa kami noon at di pinahalatang masaya kami dahil success yung plano. Nung palabas na kami ng market, tinanong ni Angela kung totoo ba yung nasa group text namin. Sabi ko naman na puro ako lang yon at part yun ng plano kasi ayokong mag-explain masyado sa tatay niya. Kaya yun na lang yung pinakita ko. Bago kami nakaalis doon, may humawak na naman sa kamay ko. Kaya sinabi ko kay Angela na malamig yung mga kamay niya kaya bitawan niya ako. Pero sabi niya na hindi naman siya nakahawak sa akin. Agad kong tinignan yung kamay na nakahawak at halos mahimatay ako sa takot. Dahil yung kamay na yon ay maitim at malaki. Nung tinignan ko siya, napakatangkad niya at ang itim talaga. Para siyang uling, Miss MJ. Tinignan niya ako at gumiti. Kaya nakita ko yung mga ngipin niya na parang hindi nakapag-toothbrush ng isang taon. Sumigaw ako ng napakalakas at dali-daling tumakbo sa kalsada. At sinundan naman ako ni Angela. Panay takbo pa rin ako noon kasi hindi ko alam yung nararamdaman ko. Nung ang lapit na ni Angela sa akin, tinanong niya ako kung ano yung nangyari at sinabi ko na tumakbo lang kami dahil may kapre. Pero nung pagharap ko ay nabangga ko yung kapre. Kaya nagsisigawan na kaming tumakbo ni Angela pabalik ng market kasi nakita niya rin yon. Hindi ko alam na sa sobrang takot ko ay ang layo na pala ng natakbo ko. Hingal na hingal kami ni Angela noon pero tumakbo pa rin talaga kami. Sa maniwala kayo o hindi, bigla kaming hinarang ng kapre at tinawanan pa. Hinding-hindi namin makakalimutan yung sinabi sa amin ng kapre nun. Sabi niya, "Mga bata, laro tayo." Sa sobrang takot namin, ay magkahawak kamay na naman kaming tumakbo hanggang sa makarating na kami sa market. Nung nandun na kami, pareho kaming nanginginig sa takot. At kahit anong tanong ng tatay ni Angela, ay hindi kami makasagot kasi hindi na kami makapagsalita. Sobrang hingal na hingal pa din kami noon
At mahigit 1 oras din bago ako ihatid ng tatay ni Angela sa bahay namin. Kinaumagahan, tinanong ako ng nanay ko kung anong nangyari at kung bakit tulala ako nung umuwi. Sinabi ko na nakakita kami ni Angela ng kapre at nagsimula na naman akong manginig habang sinasabi yon. Hindi ko alam kung karma ba namin yon dahil nagsinungaling kami sa tatay ni Angela. Pero simula nun, hindi na kami gumawa ng kalokohan ng best friend ko. Sa ngayon, pareho na kaming teacher. At pareho na rin kaming nagtuturo. At ako mismo ay hindi ko maiwasang ikwento sa mga students ko yung nangyari sa amin. At kapag nga pinag-uusapan namin yun ni Angela ay natatakot pa rin siya. Miss MJ, marami pong salamat sa pagbabasa ng kwento namin ni Angela. Sana ay may matutunan ang mga teenagers na nakikinig ngayon sa story nyo. Thank you for sharing your story, Ella ng Mindoro. And whoever wants to share their story as well, you can message me and I will send you cash in return. Thank you for watching this video. Bukas ulit. Bye!